Magsisimula ang kwento sa unang araw ni Hanbin matapos sumali sa grupo ni Bachman. Dito ay hinarap niya ang isang Tree Ogre level 13 at isang Giant Rooster level 15, ngunit pareho itong tinapos ni Hanbin nang walang kahirap-hirap. Sa kabila ng pagkapanalo, dismayado ang ating bida. Iniisip niya na matapos ang mahabang panahon sa Rocky Mountain, ang mga halimaw pala sa labas ay mahihina at tila basura lang para sa kanya dahil hindi siya nakakakuha ng experience points. Mas pabor pa sa kanya ang mga Hell Dog noon dahil kahit papaano ay nagbibigay ang mga ito ng kahit isang puntos. Dahil sa matinding kagustuhang mag-level up, tila nagsisimula ng mawala sa katinoan si Hanbin sa sobrang obsesyon. Ngunit bigla siyang natauhan at nagulat nang may marinig siyang boses na tumatawag sa kanya. Sinabi ni Bachman kay Hanbin na huwag kabahan dahil unang beses pa lang nito sa isang grupo, at naghanda pa sila ng espesyal na pagkain para sa kanya. Ngunit biglang binagsak ni Amber ang isang malaking kaldero at sinaway si Bachman na huwag magsalita ng kung ano-ano sa baguhan. Binalaan din ni Amber si Hanbin na ang paglabas sa field ay parang pakikipagdigma, at kahit tanggap na siya ni Bachman, kailangan pa rin niyang patunayan ang sarili dahil hindi sila tumatanggap ng mapili sa pagkain. Sumabat din si Hubert at minaliit ang kakayahan ni Hanbin na tumagal sa grupo. Sa kabila ng pananakot nila, ang iniisip lang ni Hanbin ay kung nilagyan ba nila ng kung ano ang pagkain niya. Para sa kanya, imposibleng mas masahol pa ang lasa nito kaysa sa karne ng Hell Dog na kinakain niya noon. Habang tinitingnan niya ang pagkain, napagtanto ni Hanbin kung gaano nakatagal mula nung huling beses siyang nakakain ng matinong pagkain at nakagamit ng kutsara. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang mga kasama, naramdaman niya ang matinding pasasalamat dahil sa wakas ay hindi na siya nag-iisa. Dito ay tila nagulat ang lahat nang marinig nila ang hiling ng ating bida. Matapos niyang matikman ang pagkain, sinabi ni Hanbin na sobrang anghang nito pero humingi pa siya ng isa pang mangkok. Dahil dito, sinabihan siya ng kanyang mga kasama na huwag niyang pilitin ang sarili na ubusin ito. Umamin sila na ginawa lang nila ang pagkain yun bilang isang biro o prank para sa kanya. Sa huli, nasabi ni Hanbin sa kanyang sarili na sa araw na yun, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na siyang nakatakas mula sa impyerno ng Rock Mountain. Nagbalik ang ating kwento sa kasalukuyan, kung saan lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ni Hanbin at ng Inquisitor. Habang nararamdaman ang kakaibang hangin sa paligid, itinanong ni Hanbin kay Artes kung isa ba itong wind magic. Agad namang tumugon si Artes na wala siyang maramdamang daloy ng mana. Sa halip, isa itong healing whirlwind base sa aura nito, kaya naging malinaw kay Hanbin na ang kaharap niya ay isang high-level shaman. Dito ay nagsimulang mabahala ang ating bida. Sa isip ni Hanbin, magiging imposible na itago ang tunay niyang lakas kung lalabanan niya ang shaman na ito. At oras na lumaban siya ng seryoso, siguradong mabubunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan bilang isang taga-ibang mundo. Habang nag-iisip si Hanbin, tila nananakot naman ang Inquisitor. Sinabi nito na huwag silang mag-alala dahil habang nasa loob sila ng whirlwind, kahit pa maputulan sila ng braso o binti ay hindi sila mamamatay. Pero binigyan niya sila ng babala, mas mabuting sumama na lang sila ng kusa kung gusto pa nilang makalakad ng maayos. Dahil sa sitwasyon, napagtanto ni Hanbin na wala na siyang ibang pagpipilian. Upang protektahan ang kanyang mga kasama, tinanong niya ang Inquisitor kung titigilan ba nito ang lahat kapag nahanap na ang taong nagpasara ng dungeon. Nang sumagot ang Inquisitor na gagawin nila yon dahil abala rin sila, hindi na nagatubili ang ating bida. Dito na ginawa ni Hanbin ang isang matapang na desisyon. Direkta niyang inamin sa Inquisitor ang katotohanan, siya ang nagsara ng dungeon na hinahanap nila. Ngunit bago pa man makakilos ang Inquisitor sa pag-amin ni Hanbin, biglang nabulabog ang lahat dahil sa isang sigaw mula sa malayo. Ang bayaning si Loud ay dumating na. Buong pagmamalaking ibinandera ni Loud ang kanyang pagbabalik, habang sa gilid naman ay makikita si Alicia na hiyang-hiya sa pinaggagawa ng kanyang kasama. Sumingit din ang isang binatang hunter at sinabing hindi rin siya makapaniwala na nagawa ni Loud na isara ang isang dungeon ng mag-isa. Agad namang sumakay sa usapan si Loud at sinabing hindi nga yun naging madali para sa kanya. Pero ang totoo, sa likod ng kanyang pagyayabang, iba ang kanyang naaalala. Sa isip ni Loud, nawalan siya ng malay noon at nagulat na lang siya nang makitang patay na ang boss at nakuha niya ang core ng dungeon. Ang masaklap pa, matapos maglaho ang dungeon ay muntik na siyang mamatay sa gutom habang nasa gitna ng malawak na lupain ng Ipen. Ipinaliwanag naman ng batang hunter na natagpuan nila si Loud noong palabas sila ng Onpros. Dahil sa tingin nila ay si Loud ang nagligtas sa kanilang buhay, itinuturing nila itong malaking utang na loob. Kampanteng-kampante naman si Loud sa kanyang mga binitawang salita at sinabing panoorin daw siya ng mabuti dahil dito na magsisimula ang kanyang alamat.
Hindi nagtagal, ang pagyayabang ni Loud ay nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Habang hinihila siya ng Inquisitor, makikita ang matinding pagkadismaya sa mukha ng kanyang mga kasamahan. Habang nakaalis na sila, narinig ni Hanbin ang usapan ng mga Inquisitor. Kumpirmadong si Loud Estelfia, 21 taong gulang, ang kanilang ikukulong pansamantala dahil mukhang totoo naman ang dala nitong artifact. Sa puntong ito, hindi makapaniwala ang ating bida. Sa isip ni Hanbin, akala niya ay tuluyan ang naging halimaw si Loud noon sa loob ng dungeon, kaya laking gulat niya na ito pa ang lumabas na suspect. Maging si Artes ay hindi rin makapaniwala sa naging takbo ng mga pangyayari. Dahil nakuha na nila ang kanilang kailangan, nagbigay galang ang Inquisitor at humingi ng paumanhin kina Hanbin at Artes sa ngalan ng Church of Darkness. Habang nagsosorry ang Inquisitor, napapaisip si Hanbin na hindi naman talaga nagkakamali ang mga ito sa hinala nila, dahil siya naman talaga ang hinahanap nila. Nang itanong ni Artes kung saan dadalhin si Loud, ipinaliwanag ng Inquisitor na mananatili itong sekreto habang isinasagawa ang investigasyon. Kung mapapatunayan daw na totoo ang lahat at walang problema sa kanyang record, palalayain din siya. Pero para kay Hanbin, mas pabor pa sa kanya kung mananatili na lang na nakakulong si Loud para hindi na ito makagawa ng gulo. Kahit papaano ay nakahinga ng maluwag sina Hanbin dahil kay Loud ay naligaw ang atensyon ng mga Inquisitor sa kanila. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang kakaibang makina sa likod ng kalesa ang nakakuha ng atensyon ni Hanbin. Ipinaliwanag naman ni Artes na isa itong sasakyang pinapatakbo ng mga Magic Stone, isang pambihirang teknolohiya na madalang lang makita sa mga probinsya o liblib na lugar. Sa gitna ng kanilang pag-alis, biglang naalala ng Inquisitor na dahil sa kanya ay hindi na ibenta ni Hanbin ang kanyang mga dala. Tinawag niya ang ating bida at inalok ng isang promissory note dahil wala siyang dalang cash sa mga sandaling iyon. Habang nagsusulat ang Inquisitor, laking gulat ni Hanbin nang mapansin niyang napakaraming zero ang inilalagay nito sa papel. Dahil sa laki ng halaga, nasabi ng Inquisitor na baka mahirap itong hawakan para sa isang taga-probinsyang katulad ni Hanbin. Kaya naman, iminungkahi nito na ilagay si Artes bilang alternate recipient, ngunit kailangan pa rin ng pirma ni Hanbin bilang patunay na siya ang tunay na may-ari ng pera. Dito ay biglang nag-alangan ang ating bida. Naalala ni Hanbin ang payo ng kanyang ina na huwag pipirma sa kahit anong papel ng basta-basta. Habang dahan-daang pumipirma, hindi niya napigil ang itanong kung baka niloloko lang siya nito para mapilitang sumali sa kanilang simbahan. Tumugon naman ang Inquisitor na hindi sila gumagamit ng maduming taktika, at pabirong isinisi ito sa Church of Light. Kahit may kaba, inamin ni Hanbin sa kanyang sarili na masyadong malaki ang perang ito para tanggihan pa niya. Matapos ang pirmahan, may isa pang hiling ng Inquisitor. May kinuha itong isang bagay at ipinakita kay Hanbin. Dito na nagsimula ang isang lihim na pag-uusap sa pagitan nilang dalawa na hindi naririnig ng iba. Nang makaalis na ang Inquisitor, iniwan niya ang basbas na protektahan sila ng kadiliman. Ngunit sa halip na gamaan ang loob, makikita na halos magusat na ni Hanbin ang papel na ibinigay sa kanya dahil sa tindi ng kaba o iniisip. Nakahinga naman ng maluwag si Artes at nagpasalamat na natapos ang lahat ng walang nasasaktan, pero napansin niyang nanatiling tahimik at seryoso ang ating bida. Dito ay kinausap ni Hanbin si Artes at may hininging isang pabor na dapat nitong gawin para sa kanya. Sa kabilang dako naman, sa loob ng Onpros Hunters Guild, humihingi ng paumanhin ng receptionist kay Bachman. Ipinaliwanag naman ni Bachman na hindi kasalanan ng receptionist kung tumakas man ang guildmaster. Pero sadyang naging magulo lang ang lahat kaya hindi na umabot ang balita sa kanilang party. Pinuri pa nga ni Bachman ang katapatan nito dahil nanatili pa rin siya para bantayan ang guild sa kabila ng takot ng iba. Habang nag-uusap ang grupo, itinanong ni Erwin kay Amber kung naibenta ba ang mga nakuhang magic stones. Dito ay ipinakita ni Amber ang mga barya, pero nagtaka ang dalawa kung bakit 5 silver coins lang ang dala nito. Dahil dito, umamin si Amber na yun na lamang ang natitirang pera ng kanilang guild, kaya naman labis na nagulat ang dalawa sa kanyang sinabi. Biglang sumabog sa galit si Amber habang sinasabi na dahil tinakasan sila ng guildmaster at tinangay ang lahat ng pondo. Sinadya raw silang hindi abisuhan para hindi sila makahadlang sa pagtakas nito. Pero sa gitna ng init ng ulo ni Amber, kalmado lang na inilapag ni Bachman ang kanilang beer at sinabing dahil libre naman ang inumin, wala silang dapat ipag-alala. Lalo namang nagngit-ngit si Amber dahil paano raw nagagawa ni Bachman na uminom gayong wala na silang pera, bagsak na ang guild, at wala na silang makukuhang quest o komisyon. Sa gitna ng tensyon, biglang naging seryoso si Bachman at tinanong si Amber kung natatandaan pa nito ang mga nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Nagtataka naman si Amber kung bakit biglang naging emosyonal ang usapan.
Ikinwento ni Bachman ang panahong sinubukan niyang protektahan ang isang nayo ng mag-isa bilang hunter, kahit patila niloloko lang niya ang sarili niya noon. Pabirong sumagot si Amber na yun din ang simula ng pagliligtas niya sa buhay ni Bachman, na inabot na siguro ng daan-daang beses. Ngunit hindi nagpatinag si Bachman, ipinaliwanag niya na may guildman o wala, hindi nagbabago ang kanyang nararamdaman simula noon. Para sa kanya, walang mahalaga basta't magkasama silang dalawa. Dito ay hindi na napigilan ni Amber ang mamula. Sa sobrang hiya, muntik na niyang maamin na yun ang dahilan kung bakit nananatili siyang single hanggang ngayon, bago niya ito mabilis na binawi. Tinawag ni Bachman si Amber at tila naghahanda na siyang sabihin ng isang mahalagang bagay na parang magpo-propose na, nang bigla na lamang sumingit si Hubert at naantala ang madamdaming sandali. Masayang ibinalita ni Hubert, habang daladala ang mga pagkain, na maaari na silang mag-celebrate para sa pagdating ni Eric. Dahil sa pagkaudlot ng espesyal na sandaling yon, may isang bagay na muntik nang tumama kay Hubert. Makikita na si Amber pala ang may gawa nito. Sa gitna ng kanyang galit, sinabihan niya si Bachman na ituloy na lamang ang kanilang pag-uusap pagkatapos ng party para kay Eric. Dahil sa takot, mabilis na sumang-ayon si Bachman, lalo na nang linawin ni Amber na dapat ay silang dalawa lang ang mag-uusap. Habang masayang nagdiriwang ang lahat sa loob, isang tauhan ang nasa labas ng pintuan, napansin ni Erwin ang pagbukas ng pinto, at kasunod niyon ay ang matinding pagkagulat ng lahat sa kanilang nakita. Hindi makapaniwala si Bachman nang makita si Artes na pagod at halos hindi na makahinga habang bitbit ang mabigat na bag ni Hanbin. Kaagad na sumaklolo si Bachman nang makitang tuluyan nang bumagsak si Artes sa pagod. Nang mahimasmasan na ang lahat at maging maayos ang lagay ni Artes, hindi nito mapigilan magreklamo. Hindi siya makapaniwala kung paanong nagagawa ni Eric na pasanin ang ganoon kabigat na bagay araw-araw. Dahil dito, nagsimulang maghinala sina Bachman at Erwin. Bakit nga ba si Artes ang nagdadala ng bag ni Eric, at bakit tila nawala ang lahat ng gamit na nasa loob nito? Sa takot na baka may nangyaring masama sa ating bida, agad na nagtanong si Bachman kung nasaan si Eric. Ipinaliwanag naman ni Artes na may hininging pabor sa kanya. Ngunit bago pa man matapos ang usapan, napatili sa gulat si Amber nang silipin ang loob ng bag. Dito na tumambad sa kanila ang isang bagay na hindi nila inaasahan, ang napakaraming pera. Maging si Hubert ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Mayroong libu-libong X sa bawat supot, at may kabuuang 10 supot ang laman ng bag. Dito ay nagtataka si Bachman kung paanong naibenta ni Eric ang mga monster parts sa ganoon kalaking halaga, dahil para sa kanya ay masyado itong mataas kahit pa sabihing nakuha niya ang mga iyon. Habang nag-uusap sila, may kinuhang bagay si Artes sa kanyang bulsa at sinabing ipinapabigay ito ni Eric para sa kanila. Dito na nanlaki ang mga mata ni Bachman dahil ang tumambad sa kanya ay ang mismong hunter badge ng ating bida. Dahil dito, naintindihan ni Bachman na aalis na si Hanbin kaya itinanong niya kay Artes kung sinabi ba nito ang dahilan kung bakit siya nag-quit sa pagiging hunter. Ang tanging naisagot ni Artes ay wala siyang narinig na dahilan, maliban sa napansin niyang hitsura ni Eric na tila takot na takot. Kasunod nito ay ipinakita ang tagpo kung saan may inilabas na bagay ang Inquisitor at tinanong si Hanbin kung pamilyar ba siya rito. Sa sandaling yun ay nanlaki ang mga mata ni Hanbin dahil ang ipinakita sa kanya ay ang badge ng Great Earth. Bigla niyang naalala ang kwento na akala niya ay tuluyan ng naubos ang grupong ito ng 4 na heroes noong nakaraang 20 taon. Ngunit nagkunwari si Hanbin at itinanong na lamang kung yun ba ay isang bagay na dapat niyang malaman. Sumagot ang Inquisitor na sa tingin niya ay hindi talaga makikilala ng isang level 5 ang ganoong uri ng bagay, at sinabihan pa si Hanbin na walang magandang maidudulot ang pag-alam kung ano yun. Sinabi rin ng Inquisitor na dahil level 5 lang si Hanbin ay malabong isa itong taga-ibang mundo. Pero nag-iwan siya ng babala na kung sakaling nakilala man ni Hanbin ang item na yun ay huwag na huwag nitong kakalimutan ang kwentong ibinahagi niya. Sa kasalukuyan, dahil sa matinding inis na nararamdaman ni Hanbin ay may sinira siyang isang gamit sa kanyang harapan. Dito ay makikita ang isang grupo na nagtaka at nagalit kung bakit bigla na lamang sinira ni Eric ang kanilang gamit. Dahil sa ginawang ito ng ating bida, tila magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan niya at ng grupong yun. Sa kabilang dako naman, balot ng lungkot ang mga dating kasamahan ni Eric nang malaman nila ang kanyang pag-alis. Dahil sa gulat, nasabi ni Hubert na hindi siya makapaniwala sa biglaang pag-quit ni Eric, at iginiit na dapat nila itong hanapin para makausap. Tinanong naman siya ni Amber kung ano ang sasabihin niya, at sagot ni Hubert ay syempre pipilitin niyang pag-isipan itong mabuti ni Eric. Subalit agad silang sinabihan ni Bachman na tumigil na. Habang makikitang nag-aalala rin si Erwin para sa kanyang kapatid, ipinaliwanag ni Bachman na ang trabaho nila ay nangangailangan ng pagtaya ng sariling buhay,
at hindi lahat ay kayang harapin ang ganoong uri ng panganib o bigat ng nararamdaman. Nang paalis na si Artes, bigla siyang tinawag ni Bachman. Nakangiti nitong ipinapasabi na kung sakaling magkita silang muli ni Eric. Sabihin dito na palaging welcome ang ating bida sa kanila. Habang makikita naman ang pagkainis ni Amber para sa ating bida, sumagot si Artes na gagawin niya ang kanyang makakaya para maibalik si Eric bago tuluyang nagpaalam. Habang pinapanood ni Artes ang pagtatalo ng party ni Bachman, naisip niya na hindi man niya alam ang eksaktong pinagdaraanan ni Eric, ay medyo nakakaramdam siya ng selos para rito. Habang mahimbing na natutulog si Hanbin, bigla siyang binuhusan ng tubig ng isang tauhan para magising. Agad na nagulat ang tauhan sa kanilang boss na gising na ang kanilang bihag. Makikita ang ating bida na nakagapos at nalilito habang tinatanong ang sarili kung nasaan ba siya. Dito ay nagsalita ang kanilang boss, isang kalbong lalaki na may maskuladong katawan. Sinabi nito na bago lang ang mukha ni Hanbin sa lugar na yun, pero dahil may dala itong espada, sigurado siyang isa itong hunter. Dagdag pa ng boss, narinig niya na sinaktan ni Hanbin ang braso at binti ng kanyang mga tauhan. Sumang-ayon naman ang kanyang grupo at ipinakita ang kanilang mga natamong sugat, sabay sumbong na sinira rin ng ating bida ang kanilang mga kagamitan. Galit na kinumprante ng boss si Hanbin kung bakit ito naglakas loob na pumasok sa kanilang teritoryo at matulog pa ng mahimbing. Ipinaliwanag naman ni Hanbin na humihingi siya ng paumanhin sa mga kagamitan, pero iginiit niya na napinsala lang ang mga tauhan nito habang inaatake siya ng mga ito. Sinabi rin niya na wala siyang matuluyan kaya sa isang abandonadong bahay na lang siya nakitulog. Nagreklamo ang mga tauhan na tila mas matigas pa sa semento ang katawan ni Hanbin at baka gumamit ito ng magic. Nang marinig ito ng boss, lalo itong nainis. Pero hiningi ni Hanbin na subukan siyang saktan kung hindi sila naniniwala. At ginatungan pa ang boss sa pagsabing baka totoo ang bulong-bulungan ng mga tauhan nito na isa lang siyang duwag. Bagaman itinanggi ng mga tauhan na sinabi nila yon, ngunit sinabi ni Hanbin na nagsisinungaling lang sila. Dahil sa tindi ng inis sa pambabastos ng ating bida, hindi na nakapagpigil ang boss at kaagad na inatake si Hanbin. Ilang sandali lang ang lumipas at makikita na ang boss naman ang nagdudusa sa tindi ng sakit dahil sa tigas ng mukha ni Hanbin. Base sa guideline, ang boss na ito ay isang level 11 lamang. Kaya naisip ni Hanbin na mas mahina pa ito kumpara sa isang tetiro. Maririnig naman ang bulungan ng mga tao sa paligid na nalilito kung anong klase ng hunter si Hanbin, may nag-aakalang isa siyang mage, ang iba ay shaman, at may nagsabi pang baka isa siyang sword mage. Sa isip ni Hanbin, napakadali lang sana para sa kanya na wasakin ang lugar na yun at tumakas, subalit alam niyang hindi magandang ideya ang kumuha ng atensyon sa ganitong sitwasyon. Bigla na lamang sumulpot ang isang matandang lalaki at sinabing maingay sa lugar na ito kaya akala niya ay may nakapasok na halimaw, pero isa lang pala itong asong gala. Tinawag ng isang tauhan ang matanda bilang chairman at nagbabala na mapanganib sa kinaroroonan nila, pero binaliwala lang ito ng matanda. Hindi naman nagustuhan ni Hanbin ang itinawag sa kanya kaya sinabihan niya ang chairman na ayaw niya sa mga aso, at malamang ay galit din ang mga aso sa kanya. Tinanong pa niya ang matanda kung gusto nitong malaman ang dahilan. Sa halip na matakot, nakangising sumagot ang chairman at tinanong si Hanbin kung galing ba ito sa Rock Mountain dahil sa pag-aangas nito. Pagkatapos ay biglang nag-utos ang matanda na kalaga na si Hanbin. Gulat na gulat ang mga tauhan at nag-aalala sa kung anong pwedeng gawin ng ating bida. Pero binweltahan sila ng chairman at tinanong kung ano ang balak nilang gawin sa kanya kung hindi naman nila ito pakakawalan. Sa isang iglap, madali lamang nakinalas ni Hanbin ang mga tali sa kanyang katawan na tila ba walang bigat ang mga ito. Pagkatapos, direkta niyang tinanong ang chairman kung sino ba talaga siya. Sa halip na matakot, sinabi ng matanda sa kanyang mga tauhan na kung gugustuhin lang ni Hanbin, kaya niya silang lahat na gawing giniling na karne sa isang sandali lang. Dito ay muling nagtanong si Hanbin kung paano nalaman ng matanda ang tungkol sa Rock Mountain. Sa halip na magbigay ng direktang sagot, natatawa lamang na sumagot ang chairman. Sinabi niya na kung talagang interesado si Hanbin na malaman ang katotohanan, dapat itong sumama at magtrabaho para sa kanya. 6 na buwan matapos magsara ang dungeon, makikita ang isang sirang bahay sa residential area ng Onpro City malapit sa silangang pader. Naroon ang kalbong boss at ang kanyang mga tauhan na pinagtatawanan ang kaawa-awang kalagayan ng bahay dahil nakuha na nila ang lahat ng mahalagang gamit. Inutusan pa ng kalbo ang kanyang mga tauhan na hakutin pati ang mga gamit sa kusina at mga kasangkapan sa loob. Sa gitna nito, makikita ang isang mag-ina na takot na takot. Nagmamakaawa ang nanay at itinatanong kung bakit nila ito ginagawa, ngunit malamig na sumagot ang kalbo na marahil ay hindi sila nasabihan ng tatay o ng asawa niya.
Sinabi pa nito na malinaw ang usapan na ang deadline nila ay hanggang ngayong araw na lang. Biglang lumitaw ang isang kabalyero na punong-puno ng pag-aalala para sa kanyang pamilya. Sinubukan niyang umatake para pigilan sila, at bagaman walang tinamaan, binalaan niya ang grupo na huwag sasaktan ng kanyang mag-ina at itinanong kung ano ang balak nilang gawin sa kanilang tahanan. Subalit sa halip na matakot, may tinawag lamang ang kalbo na isang tauhan at sinabing kailangan na nila ng hammer. Dito na natulala ang kabalyero nang makita ang dambuhalang hammer na dinala sa harap niya. Ang may dala nito ay walang iba kundi si Hanbin, na sa pagkakataong ito ay nakabalot ang mukha para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi makapaniwala ang kabalyero sa tindi ng laki ng pangangatawan ng ating bida habang bitbit ang higanteng sandata. Dito ay matapang na sinabi ng kabalyero na kahit nagsara na ang kanilang guild ay isa pa rin siyang hunter at marunong siyang lumaban. Ngunit tila walang pakialam ang ating bida sa banta nito. Sa gitna ng tensyon, makikita na nakatusok na pala sa dibdib ni Hanbin ang espada ng kabalyero, subalit malamig lang na sinabi ng ating bida na umalis ito sa harap niya. Dito ay wala nang nagawa ang kabalyero habang hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, ni hindi man lang nagasgasan ang katawan ni Hanbin sa tales ng kanyang espada. Habang iniisip niya kung anong klaseng tao ang may ganoong katawan, lalo siyang natigilan ng bigla na lamang sirain ni Hanbin ang kanilang lumang bahay sa isang malakas na hampas lamang. Ilang sandali ang lumipas, makikitang tulala ang buong pamilya habang pinagmamasdan ang kanilang bahay na ngayon ay gumanda na. Dito na nagpaliwanag ang kalbong boss. Ito pala ay isang proyekto ng Unpros Architecture Association. Habang inaayos ang mga pader ng lungsod, ginigiba nila ang mga sirang bahay at pinapalitan ang mga matitibay na tirahan. Ang mga bahay na ito ay gawa sa materyales na katulad ng sa mga kastilyo ng mga maharlika, at pinalakas pa gamit ang magic at espesyal na coating para hindi maakyat ng mga halimaw. Ipinaliwanag din niya na ang tanging kondisyon ay kailangang payagan ng mga sundalo na gamitin ang bahay kung sakaling magkaroon ng emergency o evacuation. Bukod doon, libre ang renta at maaari pa silang makatanggap ng allowance kung tutulong sila sa pag-aalaga sa mga pader ng lungsod. Dito ay natatawang humingi ng paumanhin ang kabalyero dahil lasing pala siya nang unang ipinaliwanag ito sa kanya. Labis ang pasasalamat niya dahil sa hirap maghanap ng trabaho bilang hunter ngayon, at hiyang-hiya siya lalo na kay Hanbin dahil tinutukan niya ito ng espada kanina. Kasabay nito, tinawag ni Hanbin ang kalbong boss at sinabing tapos na ang kanyang trabaho at aalis na siya. Agad siyang pinigilan ng kalbo dahil sinusubukan pang ang humingi ng paumanhin ng kabalyero sa kanya. Pinilit din siya ng kabalyero na manatili muna para maghapunan, pero matigas na sumagot si Hanbin na aalis na siya para magbigay ng report. Dahil dito, tinawag siya ng kalbo na kakaiba o weird dahil sa pagiging suplado nito sa harap ng taong nag-aalok ng pagkain. Dito ay nagsimulang mainis si Hanbin at kinwestiyon kung ano ba ang kakaiba sa kanya. Habang nag-aalala ang kabalyero sa namumuong pagtatalo, makikita ang bata na natatawang naglalaro sa paligid. Ngunit dito ay tila nagsisimula ng mawala sa katinoan si Hanbin, ang naririnig niya sa tawa ng bata ay tila may kinalaman sa pagiging taga-ibang mundo niya. Nadagdagan pa ang kanyang kalituhan dahil maging ang galit ng kalbo at ang sinasabi ng kabalyero ay naririnig niya bilang mga paratang na siya ay isang taga-ibang mundo. Dahil sa tindi ng takot at stress, mali-mali na ang kanyang naririnig at interpretasyon sa paligid. Nang lumapit sa kanya ang bata, ang nakita niya ay ang mukha ng inquisitor na direkta siyang tinatawag na isang taga-ibang mundo. Dahil dito, nanglisik ang mga mata ni Hanbin sa tindi ng kanyang emosyon, dahilan para mag-alala at kaagad na humingi ng tawad ang nanay ng bata sa inaasal nito. Sa gitna ng kanyang pagkawala sa sarili, tila may bubunuti na sanang sandata si Hanbin sa kanyang likuran para umatake. Subalit doon siya biglang nagising sa katotohanan nang mapagtanto niyang hindi niya dala ang kanyang espada. Dahil sa nangyari, nagdesisyon si Hanbin na umalis na agad sa lugar na yun. Habang naglalakad siya palayo, makikita pa rin ang galit ng kalbong boss na patuloy siyang tinatawag, habang ang kabalyero naman ay paulit-ulit na humihingi ng paumanhin dahil sa pag-aakalang siya ang dahilan ng ikinilos ni Hanbin. Nang makaalis na ang ating bida, nasabi ng kabalyero na mukhang galit na galit talaga ito. Ngunit sumagot ang kalbo na hindi siya sigurado, pero sa tingin niya ay hindi ang kabalyero ang dahilan ng ikinilos ni Hanbin. Nagtaka naman ang kabalyero sa sinabing ito ng boss. Ipinaliwanag ng kalbo na 6 na buwan na ang ating bida sa kanilang asosasyon at kumikita ito ng 600x kada trabaho. Nagulat ang kabalyero sa laki ng halagang yun dahil mas mataas pa ito sa kinikita ng isang middle-class hunter. Kinumpirma ito ng kalbo at sinabing sulit na sulit ang ibinabayad sa kanya dahil ang trabahong karaniwang inaabot ng 1 buwan ay natatapos ni Hanbin sa loob lang ng 1 araw.
Dahil dito, sikat na siya maging sa mga architecture circles ng ibang lungsod. Ngunit sa kabila ng kanyang galing, kapansin-pansin na hindi siya nakikipag-usap o nakikipagkaibigan sa kahit na sino. Bigla na lamang binuksan ni Hanbin ang pinto ng opisina ng chairman. Dahil sa kawalan ng galang, siniti siya ng matanda at sinabing wala siyang modo dahil hindi naman niya kwarto ang pinasok niya. Ngunit galit na tinanong siya ni Hanbin tungkol sa disenyo ng bahay na ginagawa nila. Nagtataka ang chairman at nagkunwaring walang alam sa tinutukoy ni Hanbin. Pero hindi nagpaawat ang ating bida at sinabing huwag na itong magbulag-bulagan, dahil wala namang ibang gusali sa lugar na iyon na may ganoong klaseng disenyo, dahil ang disenyong iyon ay tila galing sa modernong mundo. Dito ay inamin ng matanda na tama si Hanbin, wala ngang ganoong klase ng gusali rito noon at sigurado siyang wala pang nakakakita ng ganoong disenyo sa buong paligid. Ipinaliwanag niya na yun ang dahilan kung bakit malaking pera ang ibinabayad niya kay Hanbin para gawin ang trabaho. Dinagdag pa ng matanda na wala rin namang nangyayari dahil hindi naman bumubuka ang bibig ni Hanbin, kaya ang akala ng lahat ay pipito. Dahil sa tindi ng galit, hinagis ni Hanbin ang baso ng chairman at binalaan itong huwag siyang paglaruan. Isinambat niya na matapos nitong banggitin ang Rock Mountain, ginawa niya ang lahat ng gusto ng matanda sa loob ng 6 na buwan. Sinira pa ni Hanbin ang lamesa ng chairman habang tinatanong kung ano ba talaga ang kailangan nito sa kanya. Pagkatapos ng maikling katahimikan, muling nagtanong ng mas kalmado si Hanbin kung ano ang pakay ng matanda. Sumagot ang chairman at sinabihan si Hanbin na tingnan ang kanyang sarili na nagwawala ng mag-isa. Ayon sa kanya, 40 taon na ang nakalilipas, ang lahat ay namumuhay ng normal bilang mga tao, sila man o ang mga katulad ni Hanbin na galing sa ibang mundo. Dahil dito, nakumpirma ni Hanbin na alam nga ng matanda ang kanyang lihim. Tinanong siya ng chairman kung alam ba niya ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog ng maayos, palihim kung kumain, at hindi nakikipag-usap sa iba. Akala ni Hanbin ay dahil ito sa pagiging taga-ibang mundo niya, pero mabilis itong itinama ng matanda. Sinabi ng chairman na ang tunay na dahilan kung bakit nahihirapan si Hanbin ay dahil hindi siya namumuhay gaya ng isang normal na tao. Ang tingin ni Hanbin sa lahat ng nakikita niya ay parang nasa loob pa rin siya ng laro o survival mode, kung saan ang tingin niya sa bawat tao ay kalaban o kaya naman ay halimaw na dapat niyang patayin. Ipinaliwanag ng matanda na noon pa man ay marami nang dumating na mga taga-ibang mundo rito. Dahil doon, ang mga teknolohiya at paraan ng pamumuhay mula sa mundo ni Hanbin ay naging bahagi na rin ng buhay nila. Ang punto ng matanda, kung gusto ni Hanbin na mamuhay ng payapa at hindi mapagkamala ang kakaiba, kailangan niyang alisin ang nasa isip niya na lahat ng tao ay banta sa kanya. Kung titigil siya sa laging pag-iisip ng pakikipaglaban, makakapamuhay siya ng normal gaya ng kahit sinong tao sa lungsod. Kasabay nito, may inabot na papel ang chairman kay Hanbin. Pinayuhan niya ang ating bida na kahit tapos na ito sa pagtatrabaho sa construction, huwag na muna itong bumalik sa pagiging hunter para makaiwas sa gulo. Nang basahin ni Hanbin ang papel, nakita niyang isa pala itong hunter request. Agad siyang tumanggi at sinabing wala siyang dahilan para tanggapin ang trabahong iyon dahil hindi naman ito makakatulong sa kanya sa ngayon. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may kumatok sa pinto na pumutol sa kanilang pag-uusap. Kasabay nito ay nagpakita ng kumpiyansa ang chairman at tila hinamon si Hanbin kung makakatanggi pa ba ito sa oras na makita kung sino ang nasa labas. Naniniwala ang matanda na magbabago ang isip ng ating bida dahil ang taong kumatok ay may malaking kinalaman sa nasabing request. Dahil dito, agad na pinahintulutan ng chairman na pumasok ang taong naghihintay sa labas para harapin si Hanbin. Nagtaka si Hanbin kung sino ang taong ito, pero agad siyang nabigla at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating video. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba dahil malaking tulong ito para sa aking channel. Maraming salamat, mga kabute!